Tingnan natin ang salita ng Diyos at tingnan natin ang mga talata mula sa Deuteronomio 32, versikulo 28 hanggang 30. Sapagkat sila'y bansang salat sa payo at walang kaalaman sa kanila. O kung sila'y mga pantas na kanilang tinalastas ito, kung nababatid nila ang kanilang wakas, kung paanong hahabulin ng isa ang 1,000 at ang dalaway magpapatakas sa 10,000 malibang ipagbili sila ng kanilang bato at ibigay sila ng Panginoon. Amen. Dahil mahalaga ang mga salitang ito, tingnan natin muli ang Deuteronomio 32, versikulo 28 hanggang 29. Sapagkat sila'y bansang salat sa payo at walang kaalaman sa kanila. O kung sila'y mga pantas na kanilang tinalastas ito, kung nababatid nila ang kanilang wakas. Kayo, ano ang inyong iniisip tungkol sa inyong wakas? Tingnan natin ang awit 39, versikulo 4. Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas at ang sukat ng aking mga kaarawan. Kung ano, ipakilala mo sa akin kung gaano kahina ako. Ang salitang ito ay tungkol sa paghingi na malaman natin kapag tayo'y tumayo sa harap ng Diyos, kung kami ba'y makakapasok sa langit o mapupunta sa impyerno at kung gaano kalapit na ang oras na iyon. Iniisip ba ninyo na kayo'y mabubuhay magpakailanman? Kung kayo'y mamatay ngayon, makakapasok ba kayo sa langit? Kung magpapatuloy kayo sa ganitong pamumuhay pagkatapos ng 10 o 20 taon, makakapasok ba kayo sa langit o mapupunta sa impyerno? Napag-isipan ba ninyo ito ng malalim? Ang Biblia mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis ay nagtatala ng wakas ng mga tao. Hindi mahalaga kung paano sila isinilang o kung paano sila nakatanggap ng biyaya, kundi ang kanilang wakas kung sila'y napunta sa langit o impyerno ang sentro ng Biblia. Ito ay malinaw na makikita sa Hebreo 11. Si Adan at Eva ay napunta sa impyerno. Si Cain ay napunta sa impyerno, ngunit si Abel ay napunta sa langit. Si Enoch ay napunta sa langit at si Noe kasama ang kanyang 7 miyembro ng pamilya, kabuang 8 tao ay napunta sa langit. Ngunit ang iba sa kanilang panahon ay napunta sa impyerno. Sina Abraham, Isaac at Jacob ay napunta sa langit. Lahat ng ito ay tungkol sa wakas. Kahit sa Bagong Tipan, ang temang ito ay nagpapatuloy. Sa unang Korinto 10, ipinaliwanag ito sa pamamagitan ng halimbawa ng mga Israelita. Lahat sila ay nasa ilalim ni Moises na bautismuhan sa ulap at dagat, kumain ng espiritual na pagkain at uminom mula sa espiritual na bato na siyang si Kristo. Ngunit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila at sila'y namatay sa ilang. Ito ay babala sa atin, kung tayo'y mabubuhay tulad nila, maaari rin tayong mapunta sa impyerno. Ano ang inyong iniisip tungkol sa inyong wakas? Madalas ko na sinasabi nitong mga araw, sinusunod ba natin ang salita ng Diyos o ang salita ng dyablo? Sinasabi natin na sinusunod natin ang Diyos, pero madalas ang sinusunod natin ay ang dyablo. Sinasabi ng dyablo, hindi kailangang buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas na sumunod. Sapat na ang basta-basta maniwala kay Jesus. Ngunit hindi ito ang salita ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na kailangang sumunod ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas upang makapasok sa langit. Sinasabi ng dyablo, hindi kailangang ganito. Kung susundin natin ang ganitong salita, makakapasok ba tayo sa langit? Sa 2 Pedro 3, versikulo 14, sinasabi, kung inaasam ninyo ang langit, pagsikapan ninyong makita sa harap ng Panginoon na walang bahid o dungis at nasa kapayapaan. Kung inaasam natin ang langit, magkakaroon ba ng bahid o dungis ang ating buhay? Isipin natin ito sa pamamagitan ng Biblia. Sinasabi na kung hindi natin nauunawaan ang 5 aklat ni Moises, hindi natin nauunawaan ang buong Biblia. Ang 5 aklat ni Moises ang pundasyon at sentro ng Biblia. Ano ang sentro nito? Ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin ay upang sumunod tayo sa kanyang salita. Ang sumusunod ay biniyayaan sa lupa at napupunta sa langit, habang ang hindi sumusunod ay sinumpa sa lupa at napupunta sa impyerno. Ito ang buod ng Biblia. Sina Adan, Cain, Abel, Enoch, Abraham, Isaac at Jacob
Ang kanilang wakas ay nakasalalay sa kung sumunod sila sa salita ng Diyos o hindi. Ang sumunod ay napunta sa langit at ang hindi sumunod ay napunta sa impyerno. Tingnan natin ang Hebreo 4, versikulo 1 hanggang 3. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa dinakaabot niyaon. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Sapagkat tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. Mula sa pagkakalikha ng sanlibutan, wala ni isang hindi sumunod sa salita ng Diyos ang nakapasok sa langit. Amen? Mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, ang sumunod sa salita ng Diyos ay napunta sa langit at ang hindi sumunod ay hindi nakapasok. Tingnan natin ang Hebreo 4, versikulo 6. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Ang mga nakatanggap ng mabuting balita ngunit hindi sumunod ay hindi nakapasok sa langit. Kung mamatay kayo ngayon, masasabi ba ninyong sigurado kayong makakapasok sa langit? Pero bakit hindi kayo nagbabago? Hindi sapat na hindi ka nagkakasala o mas naging mabuti ang pananampalataya mo kaysa noon. Kailangang maabot mo ang pamantayan para makapasok sa langit. Kahit ang mga Israelita na direktang narinig ang salita ng Diyos at maging ang mga alagad na narinig ang salita ni Jesus, marami sa kanila ang napahamak. Tulad noong panahon ni Noe, gayon din ang muling pagparito ng anak ng tao. Ang hindi nakarinig ng salita ay lohikal na napupunta sa impyerno. At gayon din ang nakarinig ngunit hindi gumawa. Sa Exodo, iniligtas ng Diyos ang mga Israelita sa pamamagitan ng mga himala, tanda at malalaking kapahamakan. Ginawa niyang matamis ang mapait na tubig, pinagaling sila, ginawang mayaman, dinala sa tagumpay at binigyan ng pang-araw-araw na pagkain. Nakipagtipan sila sa Diyos sa pamamagitan ng dugo na sumisimbolo sa buhay. Ang tipan ay kung susundin nila ang salita ng Diyos, makakapasok sila sa langit. Kung hindi, mapupunta sila sa impyerno. Ngunit ano ang nangyari? Karamihan sa kanila ay napahamak. Narinig nila ng malinaw ang salita ng Diyos at nakipagtipan sa Kanya, ngunit napahamak pa rin. Napunta ba sila sa impyerno dahil hindi nila alam ang salita? Isipin natin ito. Ang kanilang karanasan ay tulad ng salamin para sa atin. Hindi ba natin malalaman kung ang ating wakas ay sa langit o impyerno? Kaya't para makapasok sa langit at maiwasan ang impyerno, kailangan nating magbago. Mabubuhay ba tayo ng ganito? Dapat nating ihandog ang ating material at buhay ayon sa utos ng Diyos. Ito ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin. Kailangan nating maghandog ng tamang pagsamba upang sumunod sa salita ng Diyos. Tingnan natin ang Exodo 3, versikulo 18. At kanilang didinggin ang iyong tinig. At ikaw ay paroroon, ikaw at ang mga matanda sa Israel, sa hari sa Ehipto, at inyong sasabihin sa kaniya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay nakipagtagpo sa amin. At ngayoy pahintulutan mo kami na maglakbay na 3 araw sa ilang upang kami ay makapaghain sa Panginoon naming Diyos. Ang layuni na ng Diyos sa pagliligtas sa atin ay upang maghandog tayo ng sakripisyo sa Kanya. Ang 3 araw na paglalakbay sa ilang ay sumisimbolo sa pagpunta sa simbahan kung saan naroroon ang kaba ng tipan upang magsamba. Ang pagsamba sa simbahan ay malinaw na nakasulat kahit sa lumang tipan. Tingnan natin ang Exodo 5, versikulo 1. At pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, bayaan mong ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. Amen. Bigyang diin ang salitang ilang.
Ang utos ay magdiwang ng pista sa harapan ng Diyos sa ilang. Ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin ay upang mamuhay tayo sa simbahan at magdiwang ng mga pista sa banal na lugar. Ang pista ay tumutukoy sa araw ng Sabat o linggo ng pagsamba. Muli tingnan natin ang Exodo 5, versikulo 1. At pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, bayaan mong ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. Amen. Ang buhay sa ilang ng mga Israelita ay buhay sa simbahan, gaya ng nakasulat sa Gawa 7, versikulo 37 at 38. Ito'y yaong Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Kailangan nating mamuhay sa simbahan kung saan naroroon ang Diyos. Tingnan natin ang Habakuk 2, versikulo 20. Ngunit ang Panginooy nasa kaniyang banal na templo, tumahimik ang buong lupa sa harap niya. Amen. Nakasulat na ang Diyos ay nasa kaniyang templo. Muli, tingnan natin ang Exodo 25, versikulo 8. At kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ang templo ay itinayo upang manirahan ang Diyos. Ang parehong salita ay makikita sa unang hari 8, versikulo 13. Tunay na ipinagtayo kita ng isang bahay na tahanan, ng isang dako upang iyong tahanan magpakailanman. Amen. Ang templo ay ang lugar kung saan naninirahan ang Diyos. Ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin ay upang maghandog tayo ng sakripisyo. Saan natin ito dapat ihandog? Sa buhay sa simbahan, sa ilang, sa harapan ng Diyos. Kung nasaan ang Diyos, siya ay nasa templo. Kaya't ano ang dapat nating sundin? Ang mga pista na tumutukoy sa linggo. Sa linggo, pumupunta tayo sa templo upang mamuhay sa simbahan at magsamba. Nakasulat ito sa Biblia. Kahanga-hanga, kahit hindi natin ito natutunan, ginagawa natin ito ngayon. Tingnan natin ang Levitico 23, versikulo 1 hanggang 3. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itatanyag na mga banal na pagpupulong ay mga ito nga ang aking mga takdang kapistahan. 6 na araw na gagawa, datapuwat sa 7 araw ay sabat na takdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin, isang sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Amen. Muli tingnan natin ang Exodo 5, versikulo 1. At pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, bayaan mong ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. Ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin ay upang mamuhay tayo sa simbahan at magdiwang ng mga pista sa banal na lugar. Sa linggo, pumupunta tayo sa templo upang magsamba ayon sa nakasulat sa Biblia. Hindi ba't kahanga-hanga na ginagawa natin ito kahit hindi natin ito partikular na natutunan? Tingnan natin ang Exodo 5, versikulo 3. At kanilang sinabi, ang Diyos ng mga Hebreo ay nakipagtagpo sa amin. Pahintulutan mo na nga kaming maglakbay na 3 araw sa ilang at maghain sa Panginoon naming Diyos. Baka hulugan niya kami ng salot o ng tabak. Ang Diyos ay nasa templo, kaya't doon natin dapat ihandog ang sakripisyo. Ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin ay upang maghandog tayo ng sakripisyo, hindi lamang anumang sakripisyo, kundi ayon sa kanyang iniutos. Dapat nating ihandog ang ating katawan at material. Lahat ng ito, lalaki, babae, bata, matanda at mga hayop. Hindi ito aking salita,
kundi nakasulat sa Biblia. Amen. Ang kaisipan ng Exodo ay napakahalaga sa 5 aklat ni Moises. Tingnan natin ang Exodo 8, versikulo 27. Kami ay yayaong 3 araw na maglalakbay sa ilang at maghahain sa Panginoon naming Diyos ayon sa kaniyang iniutos sa amin. Amen? Sinasabi ng Diyos na ihandog natin ang ating katawan at material ayon sa kanyang iniutos. Ito ang pundasyon at sentro ng Biblia. Kung hindi natin nauunawaan ang sentrong ito, hindi natin mauunawaan ang Biblia. Tingnan natin ang Exodo 10, versikulo 9. At sinabi ni Moises, kami ay yayaon 10 ng aming mga bata at 10 ng mga matanda, 10 ng aming mga anak na lalaki at babae, 10 ng aming mga kawan at 10 ng aming mga bakahan. Kami ay yayaon sapagkat kami ay nararapat magdiwang ng isang pista sa Panginoon. Ang mga lalaki, babae, bata at matanda ay tumutukoy sa ating katawan at ang mga baka at tupa ay tumutukoy sa ating kayamanan. Sa linggo, dala natin ang ating katawan at material upang magsamba. Ginagawa natin ito ayon sa nakasulat sa Biblia, kahit hindi natin ito partikular na natutunan. Hindi ba't kahanga-hanga na nakasulat ito sa Biblia? Ang Diyos ay gumagawa sa gitna natin ngayon. Sa Genesis makikita natin ang kwento ni Adan, Eva, Cain at Abel. Natuto tayo na ang dugo ni Jesus lamang ang nagpapaluwalhati sa ating pagsamba. Ngunit wala kahit saan sa Biblia ang nagsasabing ang dugo ni Jesus lamang ang nagpapaluwalhati sa pagsamba. Ito ay panlilin lang ng diablo. Ang kabaligtaran ng salita ng Diyos ay salita ng diablo. Saan sa Biblia sinasabi na ang dugo ni Jesus lamang ang nagpapaluwalhati sa pagsamba? Wala. Tingnan natin ang Isaias 1, versikulo 9 hanggang 10. Kung hindi nagiwan sa atin ng napakakaunting labi ang Panginoon ng mga hukbo, naging gaya sana tayo ng Sodoma, naging gaya sana tayo ng Gomora. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga pinuno ng Sodoma, mga kinig kayo sa kautusan ng ating Diyos, kayong bayan ng Gomora. Dito, ang Sodoma at Gomora ay hindi tumutukoy sa mga hindi mananampalataya, kundi sa bayan ng Diyos, ang mga Israelita. Sila'y namuhay tulad ng mga makamundong tao na nagpapakasawa sa kasiyahan, kahalayan at material at hindi sumunod sa salita ng Diyos. Ngayon, maraming nagsasabing sila'y naniniwala kay Jesus, ngunit hindi sumusunod sa kanyang salita. Tingnan natin ang Isaias 1, versikulo 1 hanggang 4. Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos na nakita tungkol sa Huda at Jerusalem sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz at ni Ezekias na mga hari sa Huda. Dinggin mo, o langit, at pakinggan mo, o lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon. Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kaniyang Panginoon at ng asno ang pasabsaban ng kaniyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi gumugunita. Bansang salarin, bayang napapasanan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan. Pinabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel, sila'y nangapalayo na nagsiurong. Ang mga ayaw sumunod sa salita ng Diyos ay lumayo. Ang mga tumalikod at nagrebelde ay mga Suail na bayan. Tingnan natin ang Isaias 1, versikulo 5 hanggang 6. Bakit kayo'y hahampasin pa na kayo'y manganghimagsik ng higit at higit? Ang buong ulo ay masakit at ang buong puso ay nanglulupaypay. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat at mga pasa at nangagnana ng sugat, hindi nangatikom o nangatalian man o nangapahiran man ng langis. Ang hindi pagsunod sa salita ng Diyos ay nagdudulot ng pagdurusa. Kahit mag-ayuno at manalangin, kung hindi babalik sa salita ng Diyos, hindi titigil ang pagdidisiplina. Tingnan natin ang Isaias 1, versikulo 7 hanggang 8. Ang inyong lupain ay giba, ang inyong mga bayan ay sunog ng apoy, ang inyong lupain ay nilalamon ng mga taga-ibang lupa sa inyong harapan, at giba na gaya ng iniwasak ng mga taga-ibang lupa.
At ang anak na babae ng Sion ay naiwang parang balag sa isang ubasan, parang pahingahan sa halamanan ng mga pepino, parang bayang nakukubkob. Kung hindi natin susundin ang salita ng Diyos, ang kapighatian ay darating ng 7 ulit, 7 ulit, 7 ulit. Ang pagdarasal, pag-iyak at pag-aayuno ay hindi nagdudulot ng solusyon. Marami ang naniniwalang ang pagdarasal at pag-aayuno ay magdudulot ng solusyon. Ngunit hindi kailanman sinabi ng Diyos iyan. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagdurusa upang tayo'y bumalik sa kanyang salita at makapasok sa langit, hindi sa impyerno. Hanggat hindi tayo bumabalik sa salita ng Diyos, hindi titigil ang pagdidisiplina. Kailan ito titigil? Kapag bumalik tayo sa salita ng Diyos. Kung hindi pa rin natin nauunawaan sa huling araw ng paghuhukom sa impyerno, doon natin lubos na mauunawaan. Naway hindi kayo magsisi habang naririnig ang salitang ito ngayon. Kung tatawagin kayo ng Diyos ngayong gabi, kailangan ninyong pumunta. Dapat ninyong malaman ang inyong wakas. Ang Biblia mula kay Abraham hanggang sa Apokalipsis ay nagtatala ng wakas ng lahat. Ang mga sermon ni Jesus ay tungkol din sa wakas. Sinasabi ng Biblia na ang buhay natin sa lupa ay hanggang 80 taon kung tayo'y malakas. Ang uri ng buhay na ating ginagalawan ang magpapasya kung tayo'y mapupunta sa langit o impyerno. Sumunod ba kayo ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas o basta-basta lamang? Sa huling paghuhukom, ang sumunod ay tatanggap ng gantimpala at ang hindi sumunod ay susunugin at mapupunta sa impyerno. Ang mga hindi sumunod sa salita ng Diyos ay hinatulan na. Ngunit kahit sa mga sumunod, ang mga lumago sa pananampalataya na kayang lampasan ng pagsubok ay makakapasok sa langit, habang ang mga basta-basta sumunod at walang pananampalataya na lumampas sa pagsubok ay mapupunta sa impyerno. Nakakatakot na salita ito, kaya't kailangan nating maniwala sa salita ng Diyos ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit ako masigasig na nagpapaliwanag sa inyo. Ngunit kahit naririnig natin ang parehong salita ng Diyos, may mga naniniwala at may mga hindi. Tingnan natin muli ang Isaias 1, versikulo 7 hanggang 8. Ang inyong lupain ay giba, ang inyong mga bayan ay sunog ng apoy, ang inyong lupain ay nilalamon ng mga taga-ibang lupa sa inyong harapan at giba na gaya ng iniwasak ng mga taga-ibang lupa. At ang anak na babae ng Sion ay naiwang parang balag sa isang ubasan, parang pahingahan sa halamanan ng mga pepino, parang bayang nakukubkob. Ngunit hindi tayo lubusang nilipol ng Diyos. Hinintay niya tayong magbalik. Ang kanyang dakilang pananampalataya at pag-ibig ang nag-iwan sa atin. Kung wala ito, kami naging tulad na ng Sodoma at Gomora. Ang kanyang kabutihan at pag-ibig ang lubos kong naramdaman nang ako'y bumalik sa Kanya. Tulad ng isang ama na hinintay ang anak na tumakas, ang Diyos ay matiyagang naghihintay sa atin. Kung wala ang Kanyang kabutihan, kami nasa impyerno na. Kaya't bawat linggo, nagpapasalamat ako sa Kanyang kabutihan sa pamamagitan ng paghahandog. Kung wala ang Kanyang pag-ibig, kami naging tulad na ng Sodoma at Gomora. Dahil sa kanyang pag-ibig, nakabalik tayo. Tingnan natin ang Isaias 1, versikulo 10. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga pinuno ng Sodoma. Mga kinig kayo sa kautusan ng ating Diyos, kayong bayan ng Gomora. Ang Sodoma at Gomora dito ay tumutukoy sa mga mananampalataya. Ang mga Israelita, hindi sa mga hindi naniniwala. Ang mga pinuno at lingkod ng Diyos ay gumagawa ng kasamaan tulad ng mga makamundong tao. Kaya't sinasabi ng Diyos, pakinggan ninyo ang aking kautusan. Tingnan natin ang Isaias 1, versikulo 10 hanggang 11. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga pinuno ng Sodoma, mga kinig kayo sa kautusan ng ating Diyos, kayong bayan ng Gomora. Sa anong kapararakan ang karamihan ng inyong mga hain sa akin, sabi ng Panginoon, ako'y puno ng mga handog na susunugin na mga lalaking tupa at ng mataba sa mga hayop na pinataba at ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro o ng mga kordero o ng mga kambing na lalaki.
Hindi sinasabi ng Diyos na ang pagsamba na may dugo lamang ang kanyang tinatanggap. Natuto tayo na ang dugo ni Jesus lamang ang nagpapaluwalhati sa pagsamba, ngunit wala kahit saan sa Biblia ang nagsasabing ganoon. Itinuro sa atin na kung mayroon lamang tayo ng dugo ni Jesus ay matatanggap ang ating pagsamba, subalit kailanman ay hindi iyan isinulat sa Biblia. Tingnan natin ang Isaias 1, versikulo 12. Nang kayo'y magsidating napakita sa harap ko, sinong humingi nito sa inyong kamay upang inyong yapakan ang aking mga looban? Sa templo noong lumang tipan, may bulwagan, palanggana, dambana at pinakabanal na lugar. Ang tapakan lamang ang bulwagan ay nangangahulugang hindi naghandog ng sakripisyo. Kahit naghandog sila, hindi ito tinanggap ng Diyos. Ang pagpasok sa bulwagan, paghuhugas ng kamay at paghahandog. Ngunit kung hindi ito tinanggap ng Diyos, ito'y katulad ng pagtapak lamang sa bulwagan. Iniisip natin na ang pagsamba sa dugo ni Jesus ay sapat na. Tingnan natin ang Isaias 1, versikulo 13 hanggang 14. Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay, kamangyan ay karumaldumal sa akin. Ang bagong buwan at ang Sabat ang tawag ng mga kapulungan, hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan, mga kabagabagan sa akin. Ako'y pata ng pagdadala ng mga yaon. Ang mga pista ay oras ng paghahandog ng sakripisyo at handog. Kahit naghandog sila ng dugo, kinasusuklaman ito ng Diyos dahil hindi nila ginagalawan ng buhay ayon sa kanyang salita. Hindi niya kayang tiisin ang pagsamba na may kasamang kasamaan kung ang ating buhay ay puno ng galit, pamumuna, paghatol at hindi pagpapatawad, hindi tatanggapin ng Diyos ang ating handog. Tingnan natin ang Isaias 66, versikulo 3. Siyang pumapatay ng baka ay gaya ng pumapatay ng tao. Siyang naghahain ng kordero ay gaya ng bumabali ng leeg ng aso. Siyang naghahandog ng alay ay gaya ng naghahandog ng dugo ng baboy. Siyang nagsusunog ng kamangyan ay gaya ng pumupuri sa isang Diyos-Diyosan. Oo, sila'y nagsipili ng kanilang sariling mga lakad at ang kanilang kaluluwa ay nalulugod sa kanilang mga kasuklam-suklam na bagay. Ang sakripisyong inihandog sa pamamagitan ng dugo ay sa harap ng Diyos ay katulad ng pagpatay at ang aso ay isang kasuklam-suklam na hayop na hindi maaaring ihandog sa Diyos. Tingnan natin muli ang Ezekiel 66, versikulo 3. Siyang pumapatay ng baka ay gaya ng pumapatay ng tao. Siyang naghahain ng kordero ay gaya ng bumabali ng leeg ng aso. Siyang naghahandog ng alay ay gaya ng naghahandog ng dugo ng baboy. Siyang nagsusunog ng kamangyan ay gaya ng pumupuri sa isang Diyos-Diyosan. Oo, sila'y nagsipili ng kanilang sariling mga lakad at ang kanilang kaluluwa ay nalulugod sa kanilang mga kasuklam-suklam na bagay. Ang dugo ng baboy ay lubos na kinasusuklaman ng Diyos. Ang insenso o panalangin ay tulad ng pag-aalay sa Diyos-Diyusan. Ang pagpupuri ay insenso na may himig, ngunit ang pagpupuri sa Diyos ay tulad ng pagpupuri sa Diablo. Nang marinig ko ang salitang ito, nabigla ako. Bakit hindi tinanggap ng Diyos ang pagsamba na may dugo? Dahil ang kanilang buhay ay hindi ayon sa salita ng Diyos, kundi ayon sa kanilang sariling pag-iisip at kaisipan. Kung alam natin ang ating wakas, hindi tayo dapat mamuhay ng ganito. Hindi ba kayo natatakot na mapunta sa impyerno habang naririnig ang salitang ito? Ang Biblia ay paulit-ulit na nagsasabi na ang maniwala kay Jesus ay makakapasok sa langit at ang hindi ay mapupunta sa impyerno. Kahit ngayon, kung hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, babala ito na mapupunta tayo sa impyerno. Ang dahilan kung bakit hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos ay dahil hindi natin ito pinaniniwalaan. Kung naniniwala tayo, hindi ba natin ito isasagawa? Walang kahit isang talata sa Biblia na nagsasabing kung bahagya lamang tayong mananampalataya sa salita ng Diyos ay makapapasok tayo sa langit. Iyan ay panlilin lang ng dyablo.
Sinasabi ng Diyos sa Lumang Tipan at Bagong Tipan na kailangang ibigin natin ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas at ibigin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Ang basta-basta na paniniwala ay hindi kailanman makapapapasok sa langit. Ito ang sinasabi sa Apokalipsis 12 at 13 tungkol sa huling paghuhukom. Ang mga sumunod sa mga utos ng Diyos at lumaban sa dyablo sa loob ng 3.5 taon ay makakapasok sa langit, habang ang mga hindi nakayanan ay mapupunta sa impyerno. Ang mga hindi sumunod sa mga utos ay hindi makakaligtas sa paghuhukom. Sumunod ba kayo ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas o basta-basta lamang? Ang mga nakayanan ng 3.5 taon ng pagsubok ay mga buong pusong sumunod at ang mga hindi nakayanan ay mga basta-basta sumunod. Ang mga namumuhay na tulad ng nagpupuri sa Diyos-Diyusan ay hindi pumili ng daan ng Diyos, kundi ng kanilang sariling pag-iisip. Ang kanilang kaluluwa ay nalulugod sa mga kasuklam-suklam, kaya't binibigyan sila ng Diyos ng panlilinlang at ang kanilang kinatatakutan ay dinadala sa kanila. Ito ay nakakatakot na salita. Ang paniniwala sa kasinungalingan ay nagdadala sa impyerno at nagdudulot ng pagdurusa sa lupa. Ang Diyos na ating iniisip ay iba sa Diyos na nakasulat sa Biblia. Dapat nating paniwalaan ang Diyos na nakasulat sa Biblia. Amen. Kaya't kailangan nating magbago. Hanggang kailan tayo mag-aalangan? Dapat nating piliin kung susundin natin ang Diyos ng Baal o ang Panginoong Diyos. Huwag nating tingnan ang lupa, kundi ang langit at sumulong araw-araw. Ito ang turo ng Biblia. Tingnan natin ang Isayas 66, versikulo 4. Akin namang pipiliin ang kanilang mga kakutyaan at dadalhan ko sila ng kanilang takot, sapagkat nang ako'y tumawag, walang sumagot. Nang ako'y magsalita ay walang nakinig, kundi sila'y nagsigawa ng masama sa harap ng aking mga mata at pinili ang hindi ko kinaluluguran. Hindi pinaparusahan ng Diyos ang mga sumusunod sa kanyang salita, ngunit ang mga gumagawa ng masama ay binibigyan ng panlilinlang upang hindi makasunod at maparusahan. Mahalaga ito, kaya tingnan natin muli ang Isayas 66, versikulo 4. Akin namang pipiliin ang kanilang mga kakutyaan at dadalhan ko sila ng kanilang takot, sapagkat nang ako'y tumawag, walang sumagot. Nang ako'y magsalita ay walang nakinig, kundi sila'y nagsigawa ng masama sa harap ng aking mga mata at pinili ang hindi ko kinaluluguran. Kung hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, pumipili tayo ng hindi kanyang kinalulugdan. Ang pagsamba at pagpupuri ng mga hindi sumusunod ay hindi tinatanggap. Kaya't kailangan nating mamuhay ng tama at maghandog ng material ayon sa iniutos ng Diyos. Ito ang turo ng Biblia, hindi tinatanggap ang pagsamba sa dugo ni Jesus lamang. Tingnan natin ang Genesis 4, versikulo 3-5. At nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kaniyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kaniyang handog, datapuwat hindi nilingap si Cain at ang kaniyang handog. At naginit na mainam si Cain at namanglaw ang kaniyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka naginit? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung hindi tinanggap ang ating pagsamba, nagdudulot ito ng galit at hinanakit. Muli, tingnan natin ang Genesis 4, versikulo 4. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kaniyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kaniyang handog. Nagdadala tayo ng pagsamba gamit ang ating katawan at material. Ang pagsamba ni Abel sa kanyang buhay at material ay tinanggap, ngunit ang kay Cain ay hindi. Kung tinanggap ang pagsamba, nawawala ang galit at hinanakit at binibigyan tayo ng tubig ng buhay na nagbibigay buhay at nagbubunga kahit saan tayo magpunta. Ngunit kung hindi tinanggap ang pagsamba, pinupuna at hinahatulan natin ang simbahan at mga banal. Ang mga tinanggap ang pagsamba ay nagsasabing lahat ay mabuti. Amen.
Nakasulat ito sa Ezekiel 47 at Juan 4. Tingnan natin ang Genesis 4, versikulo 5 hanggang 7. Datapo at hindi nilingap si Cain at ang kaniyang handog, at naginit na mainam si Cain at namanglaw ang kaniyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka naginit? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. At sa iyo'y pahihinuhod ang kaniyang nasa at ikaw ang papanginoonin niya. Ang mabuti ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Kung ginawa ito ni Cain, hindi ba't maipagmamalaki niya ito? Ngunit dahil hindi niya ginawa, nahiya siyang magmalaki. Ito ay hindi tungkol sa makalupang tao, kundi sa espiritual na tao. Dapat nating makita ang ating kaluluwa. Amen? Ang pagsamba ay ang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin ay upang sumunod tayo sa kanyang salita. Kung gumagawa tayo ng masama at hindi sumusunod, ang ating espiritu ay makakaramdam ng kahihiyan sa harap ng Diyos. Tingnan natin ang Efeso 2, versikulo 10. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ang mabubuting gawa ay ang pagsunod sa kautusan o salita ng Diyos, ang layunin ng ating pagliligtas. Amen. Upang sumunod sa salita ng Diyos, kailangan nating pumunta sa simbahan araw-araw at patuloy na makinig sa kanyang salita. Tingnan natin ang Tito 2, versikulo 14. Na siyang nagbigay ng kaniyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kaniyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kaniyang sariling pag-aari. Amen. Ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin ay upang mamuhay tayo ayon sa layunin ng paglikha na sumunod sa kanyang salita. Ang pagsunod sa kautusan sa daan ng Diyos at sa salita ng Diyos ay iisa ang kahulugan. Tingnan natin ang Deuteronomio 27, versikulo 8 hanggang 10. At iyong isusulat na malinaw sa mga batong yaon ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. At si Moises at ang mga saserdote na ang mga Levita ay nagsalita sa buong Israel na sinasabi, tumahimik ka at tingin mo, O Israel, sa araw na ito ay naging bayan ka ng Panginoon mong Diyos. Iyong ngang susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos at tutuparin mo ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Ang kautusan ay ang salita ng Diyos. Kami ay tinubos para sa mabubuting gawa ang kautusan. Tingnan natin ang Roma 2, versikulo 18. At nakaaalam ng kaniyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibhas ay tinuruan ka ng kautusan, ang mga nagsasabing, Panginoon, Panginoon, ay hindi lahat makakapasok sa langit, kundi ang mga gumagawa ayon sa kalooban ng Ama. Ang pagsunod sa kautusan ay katumbas ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kautusan ay mabuti. Amen? Tingnan natin ang Efeso 1, versikulo 4 hanggang 9. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kaniya ayon sa minagaling ng Kaniyang kalooban sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kaniyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal, na sa Kaniya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kaniyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kaniyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan, na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kaniyang kalooban ayon sa kaniyang minagaling na ipinasiya niya sa kaniya rin. Amen. Ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin ay upang mamuhay tayo ng banal at walang dungis sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita. Tingnan natin ang Marcos 12, versikulo 28
hanggang 33. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo at palibhasa'y nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila ay tinanong siya, ano baga ang Pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. At sinabi sa kaniya ng eskriba, sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa at wala nang ibaliban sa kaniya. At ang siya'y ibigin ng buong puso at ng buong pagkaunawa at ng buong lakas at ibigin ang kapwa niya na gaya ng sa kaniyang sarili ay higit pa kay sa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain. Ang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos ang tunay na pagsamba. Ang pagsamba sa buhay ay higit na kinalulugdan ng Diyos kaysa sa pagsamba sa material. Ito ang turo ng Biblia, kaya't ang inyong buhay ay dapat maging pagsamba. Ang pagsasabing, ganito po ako namuhay, ang pagsamba. Hindi sapat ang pagpunta sa pagsamba sa linggo gamit ang dugo ni Jesus. Ang pagsamba ay ang paghahandog ng buhay na ginagalawan natin sa loob ng isang linggo ayon sa salita ng Diyos. Amen. Kaya tama ba ang buhay na inyong ginagalawan ngayon o masama? Kung tama ang inyong buhay, ibig sabihin ayon sa salita ng Diyos, ang pagsamba ay tinatanggap. Ngunit ang pagsamba ng mga namumuhay ng hindi ayon sa salita ng Diyos ay hindi tinatanggap. Pagkatapos ng 4,000 taon sa unang Juan, ang pangyayaring ito ay muling isinulat. Nabigla ako sa pangyayaring ito. Pagkatapos ng 4,000 taon, kahit wala pang imprenta, wala pang papel at tanging bato at balat ang ginagamit sa pagsulat, lubos nilang nalaman ang pangyayaring ito. Ngunit ngayon, kahit may Biblia at madaling ma-access ito, kakaunti ang nakakaalam nito. Ano ang ibig sabihin nito? Gaano kalaki ang pagkakamali ng mga lingkod ng Diyos sa pagtuturo kahit na perpektong nakasulat ito sa Biblia. Tingnan natin ang unang Juan 3, versikulo 11 hanggang 12. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig, buhat ng pasimula na mga gibigan tayo sa isa't isa, hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kaniyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kaniyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. Ipinapaliwanag nito ang masama at matuwid na tao. Ang handog ng masama ay hindi tinatanggap ng Diyos. Tingnan natin ang Kawikaan 15, versikulo 8. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. Ang handog ng masama ay kinasusuklaman ng Diyos. Sinabi rin na ang masama ay kinasusuklaman ng Diyos. Ang handog ng masama ay kinasusuklaman ng Diyos, ngunit ang handog ng matuwid ay tinatanggap at kinalulugdan niya. Ang malinaw sa salita ay na upang matanggap ang ating pagsamba, kailangan nating mamuhay ng matuwid at puno ng pag-ibig. Namumuhay ba kayo ng ganito ngayon? Ang pagpunta sa pagsamba sa linggo gamit ang dugo ni Jesus, ang katawan o material lamang ay hindi sapat upang matanggap ang pagsamba. Ang pagsamba ay ang paghahandog ng buhay na ginagalawan natin sa loob ng 6 na araw ayon sa salita ng Diyos na sinasabing, Ama, ganito po ako namuhay. Amen. Ang pagsamba ng mga namumuhay ng masama ay hindi tinatanggap. Ngunit ang pagsamba ng mga namumuhay ayon sa salita ay tinatanggap. Isipin natin kung gaano katanggap ang ating pagsamba. Kaya't ang pagsamba ay ang paghahandog ng ating buhay. Tulad ng paghahandog ng mahalaga at malinis na material, ang ating buhay ay dapat ding maging malinis na gumagawa ng tungkulin bilang ilaw at asin ng sanlibutan. Ang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos ay ang tunay na pagsubok at sakripisyo. Tingnan natin ang awit 4, versikulo 5.
Mangaghandog kayo ng mga hain ng katuwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Amen. Hindi ang mga nakikinig sa kautusan ang matuwid, kundi ang mga gumagawa nito. Ang kautusan ay pag-ibig sa Diyos. Ang paghahandog ng buhay na ito ay higit na kinalulugdan ng Diyos kaysa sa mga handog na material. Naway baguhin ninyo ang inyong buhay upang maging handog sa Diyos. Hindi sapat ang paghahandog sa linggo gamit ang dugo ni Jesus. Ang buhay na ginagalawan natin sa loob ng 6 na araw ay dapat ayon sa salita ng Diyos upang matanggap ang pagsamba. Ang mga tinanggap ang pagsamba ay binibigyan ng Diyos ng tubig ng buhay na walang hanggan at anumang hiniling ay sinasagot. Amen. Ito ang Biblia. Kaya't huwag tayong mamuhay ng marumi. Iniisip natin na sapat ang pagpunta sa pagsamba sa linggo gamit ang dugo ni Jesus. Ngunit iyon ay kasinungalingan. Ang mga tinanggap ang pagsamba ay makakapasok sa langit, ngunit ang hindi tinanggap ay mapupunta sa impyerno. Ang pagsasabing ang pagsamba ng mga sumusunod sa kautusan ay makakapasok sa langit at ang hindi sumusunod ay mapupunta sa impyerno ay pareho lamang ng pagsasabing ang pagsamba na tinanggap ay nagdudulot sa langit at ang hindi tinanggap ay nagdudulot sa impyerno, sapagkat ang pamumuhay ayon sa kautusan ang tunay na pagsamba. Kailangan nating maging ilaw at asin ng sanlibutan. Sa Isayas 42, versikulo 7, sinasabi na ang tao ay nilikha para sa kaluwalhatian ng Diyos. Namumuhay ba kayo ngayon bilang ilaw ng sanlibutan na may pag-ibig at walang kasalanan na naglilingkod sa iba? Isipin natin ito. Tingnan natin muli ang unang Juan 3, versikulo 11 hanggang 12. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula na mga gibigan tayo sa isa't isa. Hindi gaya ni Cain na siya ay sama-sama at pinatay ang kaniyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kaniyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. Ang handog ng masama ay hindi tinatanggap ng Diyos. Huwag tayong maging tulad ni Cain na kabilang sa masama at pumatay sa kanyang kapatid. At bakit? Dahil ang kanyang mga gawa ay masama, ngunit ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Amen. Ang handog ng matuwid ay tinatanggap, ngunit ang handog ng masama ay kinasusuklaman. Kaya't hindi tinanggap ang handog ni Cain, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa kanyang masamang buhay. Ito ay naaayon sa Isayas 1:66. Hindi nila ginagalawan ang buhay ayon sa salita ng Diyos, kundi ayon sa kanilang sariling pag-iisip. Dapat tayong mamuhay ng may pag-ibig, handang magsakripisyo at maglingkod. Tingnan natin ang Genesis 4, versikulo 4 hanggang 7. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kaniyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kaniyang handog, datapuat hindi nilingap si Cain at ang kaniyang handog. At naginit na mainam si Cain at namanglaw ang kaniyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka naginit at bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y pahihinuhod ang kaniyang nasa at ikaw ang papanginoonin niya. Ang kasalanan sa Hebreo na hamartia ay nangangahulugang pumalya o naligaw. Ang hindi pagsunod sa salita ng Diyos ang kasalanan. Kung nagkakasala tayo, hindi tinatanggap ng Diyos ang ating pagsamba at kapag hindi ito tinanggap, nagagalit tayo at hindi natin mapipigilan ang kasalanan na nagdudulot ng pagpatay sa matuwid. Pinupunan natin ang simbahan, ang mga lingkod at ang mga banal. Tingnan natin ang Genesis 4, versikulo 8. At yaoy sinabi ni Cain sa kaniyang kapatid na kay Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kaniyang kapatid at siya'y kaniyang pinatay. Ano ang sinabi ni Cain kay Abel? Kailangan bang ganoon? Kailangan bang buong puso, isip, kaluluwa at lakas na sumunod? Madalas nating sinasabi ito sa ating mga kapatid, magulang, asawa. Kailangan bang buong puso, isip, kaluluwa at lakas na maglingkod sa Diyos? Hindi ba sapat ang basta-basta?
Kailangan bang unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran? Mas mahalaga ang negosyo, kaya't mamaya na lang. Ngunit hindi ganoon. Dapat nating unahin ang kaharian ng Diyos. Ang saloobin ng matuwid ang nagdudulot ng away. Kailangan bang maghandog ng mahalaga? Hindi ba sapat ang basta-basta? Dahil sa saloobing ito, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. May plano ba si Cain na patayin si Abel mula sa simula? Sinasabi ng Diyos na ang mga naniniwala sa kanyang salita at ang hindi naniniwala ay magkaaway. Ang mga hindi tunay ay humahatol sa mga tunay, ngunit ang mga tunay ay hindi humahatol sa mga hindi tunay dahil naaawa sila sa kanilang kaluluwa. Sinabi ni Cain kay Abel, kailangan bang maghandog ng mahalaga? Hindi ba sapat ang basta-basta? Nauunawaan ba ninyo sa ating buhay? Madalas tayong nag-aaway dahil sa ganitong mga bagay sa pagitan ng mag-asawa, magulang at anak, magkapatid. Kailangan bang ganoon? Kung nais ng Diyos na gamitin, kailangan bang ibigay? Ang saloobing ito ang nagdudulot ng away at sa huli, pinatay ni Cain si Abel. Tingnan natin ang Genesis 4, versikulo 8 hanggang 12. At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel at nangyari nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kaniyang kapatid at siya'y kaniyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayoy sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Pagbubukid mo ng lupa ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kaniyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. Bakit pinatay ni Cain si Abel? Dahil pinupunan niya ang simbahan, ang mga pastor at ang mga banal bilang masama. Kung ang mga walang pananampalataya ay pumupuna sa simbahan, pastor at mga banal, lalago ba ang kanilang pananampalataya o mamamatay? Mamamatay ang kanilang pananampalataya. Sa salitang ito ngayon, isipin natin, tinatanggap ba ang aking pagsamba? Kung tinanggap ang pagsamba, anong mga biyaya ang natatanggap natin? Nakasulat ito sa Juan 4. Bago iyon sa Eksodo, nakasulat kung sino ang Diyos. Siya ang lumikha ng sansinukob at ang nagligtas sa atin. Sa Eksodo 15, ginawa niyang matamis ang mapait na tubig, pinagaling, ginawang mayaman at dinala sa tagumpay. Sa 16, binigyan niya ng pang-araw-araw na pagkain kahit hindi nagtatrabaho sa linggo. Sa 17, versikulo 1 hanggang 7, binigyan niya ng tubig ng buhay. At sa versikulo 8, ipinakita niya na siya ang Diyos ng tagumpay, ang nisi. Sa 18, hinirang niya ang mga pinuno at sa 19, nakipagtipan siya sa kanyang hinirang. Siya rin ang nagbibigay ng tubig ng buhay. Sa bagong tipan, isinulat ito ni Pablo sa unang Korinto 10, versikulo 1 hanggang 3. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat at lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat at lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat pula at nakatanggap ng pang-araw-araw na pagkain. Tingnan natin ang unang Korinto 10, versikulo 3 hanggang 4. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu, at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Ang bato sa lumang tipan ay sumisimbolo kay Hesus Kristo sa bagong tipan. Sa pamamagitan ng salita ni Hesus Kristo, dapat tayong makatanggap ng tubig ng buhay. Nakasulat ito sa Juan 4, versikulo 10. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kaniya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Amen. Ang ating Panginoon ay ang Diyos na nagbibigay ng tubig ng buhay.
si Jesus lamang ay sapat na upang tayo'y masiyahan. Noon kumakain ako ng mga bagay sa mundo, uhaw na uhaw at hindi nasiyahan, iniisip na makakapasok ako sa langit kahit mamatay. Ngunit ngayon, iniwan ko ang lahat ng makamundo at lubos na nasisiyahan sa tubig ng buhay na ibinigay ni Jesus. Tingnan natin ang Juan 4, versikulo 14. Datapuat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Ang uminom ng tubig na ibinigay ni Jesus ay hindi na mauuhaw kailanman at ang tubig na iyon ay magiging bukal ng buhay na walang hanggan. Amen. Nang sabihin ni Jesus sa babaeng Samaritana, bigyan mo ako ng inumin. Kung alam niya kung sino si Jesus, siya ang humiling ng tubig. Sinabi niya, paano ka isang Hudyo makikipag-usap sa akin, isang Samaritana, dahil hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano noon. Nang sabihin ni Jesus, bibigyan kita ng tubig, sasabihin niya, Panginoon, bigyan mo ako. Ngunit sa halip na sabihin, bigyan mo ako ng inumin, sinabi ni Jesus, dalhin mo ang iyong asawa. Sumagot ang babae, wala akong asawa, at sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Nagkaroon ka ng 5 asawa, at ang kasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Ang dalhin mo ang iyong asawa ay upang ilabas ang usapan tungkol sa propeta at pagsamba. Sinabi ng babae, ikaw ay propeta, dahil alam ni Jesus ang kanyang nakaraan at kasalukuyan na siyang hinirang ng Diyos. Sinabi niya tungkol sa pagsamba, alam natin na sa Jerusalem dapat magsamba, ngunit hindi kami makapagsamba doon, kaya't sa bundok kami sumasamba, tulad ng ginawa ng aming mga ninuno. Tinatanggap ba ng Diyos ang pagsamba sa bundok? Sumagot si Jesus, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan ay binibigyan ng Diyos ng tubig ng buhay. Kung tinanggap ang pagsamba, natatanggap ang tubig ng buhay. Naririnig natin ang salitang ito ng maraming beses, hindi ba? Sinabi ni Jesus, kayo'y sumasamba sa hindi ninyo alam, ngunit kami sumasamba sa alam natin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Ang layunin ng pagliligtas sa mga Hudyo ay upang maghandog ng sakripisyo at sumamba. Ang pagsamba na ito ay nagpapatuloy sa bagong tipan kung saan inihahandog natin ang ating buhay at material ayon sa iniutos ng Diyos. Ngunit sa bagong tipan, kailangang sumamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritu ay ang banal na Espiritu at ang katotohanan ay ang salita. Ang pagsamba ng mga sumusunod sa salita sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay tinatanggap ng Diyos at binibigyan niya ang mga ito ng tubig ng buhay at binibigyan din niya sila ng bukal ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mga tumatanggap ng tubig ng buhay mula sa Diyos ay puno ng kasiyahan at makakapasok sa langit. Ngunit ang mga hindi tumatanggap ng tubig ng buhay ay nagagalit at puno ng hinanakit. Tingnan natin ngayon ang Ezekiel. Kaya't ngayong araw, dahil naunawaan natin ang salita, naway mamuhay tayong lubos ayon sa salita ng Diyos, maging sa mundo na puno ng pag-ibig at sakripisyo upang pagpalain tayo. Tingnan natin ang Ezekiel 47, versikulo 1-3. At ibinalik niya ako sa pintuan ng bahay. At narito, ang tubig ay lumalabas sa ilalim ng pasukan sa bahay sa dakong silanganan, sapagkat ang harapan ng bahay ay sa dakong silanganan. At ang tubig ay umaagos sa ilalim mula sa dakong kanan ng bahay sa timugan ng dambana. Nang magkagayoy, inilabas niya ako sa daan ng pintuang daang hilagaan at pinatnubayan niya ako sa palibot ng daan sa labas, sa lalong labas ng pintuang daan, sa daan ng pintuang daan na nakaharap sa dakong silanganan. At narito, dooy lumalabas ang tubig sa dakong kanan.
Nang ang lalaki ay lumabas sa dakong silanganan na may pising panukat sa kaniyang kamay, siya'y sumukat ng 1,000 siko at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang bukong-bukong. Ang mga tumatanggap ng biyaya ng Diyos ay may iba't ibang antas ng pagtanggap. Ang ilan ay hanggang bukong-bukong lamang, ang iba ay hanggang tuhod, ang iba ay hanggang baywang, at ang iba ay lubusang napupuno. Nais ng Diyos na lagi tayong makatanggap ng lubusang biyaya. Amen? Kung mas napupuno tayo ng tubig, mas dapat nating hayaang gabayan tayo ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, ang pagiging ako ay dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi natin natatanggap ang biyaya ng Diyos, kundi ang pagkakaiba ay kung hanggang bukong-bukong tuhod, baywang o lubusang napupuno tayo ng biyaya. Hindi ito tungkol sa hindi pagtanggap ng biyaya. Tingnan natin ang Ezekiel 47, versikulo 4 hanggang 5. Muling sumukat siya ng 1,000 at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang mga tuhod. Muli siyang sumukat ng 1,000 at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang sa mga balakang. Pagkatapos ay sumukat siya ng 1,000 at isang ilog na hindi ko naraanan, sapagkat ang tubig ay sumasampa, tubig upang languyan, ilog na hindi mararaanan. Amen. Hindi natin ginagawa ang buhay pananampalataya sa sarili nating lakas, kundi sa biyaya na ibinibigay ng Diyos. Ang mga tumatanggap ng biyaya ay nagbibigay buhay, nagpapalakas at nagbubunga kahit saan sila magpunta. Ano ang masasabi ninyo? Kung natatanggap natin ang biyaya, nagbibigay buhay tayo, nagpapalakas, nag-eebanghelyo at naging halimbawa. Ngunit ang mga hindi tumatanggap ng biyaya, ano ang ginagawa? Sa halip na magbigay buhay, sila'y nagrereklamo at nagrereklamo kahit saan sila magpunta. Tingnan natin ang Ezekiel 47, versikulo 6 hanggang 11. At sinabi niya sa akin, "Anak ng tao, nakita mo baga ito? Nang magkagayoy, dinala niya ako at pinabalik niya ako sa pangpang ng ilog. Nang ako nga'y makabalik, narito, sa pangpang ng ilog ay may totoong maraming puno ng kahoy sa magkabilang dako. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay lumalabas sa dakong silangan ng lupain at bababa sa Araba at huhugos sa dagat. Sa dagat ay huhugos ang tubig na pinalabas at ang tubig ay mapagagaling at mangyayari na bawat likhang may buhay na dumadami. Saan mang dako umaagos ang tubig ay mabubuhay at magkakaroon ng totoong napakaraming isda, sapagkat ang tubig na ito ay dumarating diyan at ang tubig ng dagat ay mapagagaling at bawat may buhay ay mabubuhay saan man dumating ang ilog. At mangyayari na ang mga mangingisda ay magsisitayo sa tabi niyaon. Mula sa Engedi hanggang sa Eneglaim ay magiging dako na ladlaran ng mga lambat. Ang mga isda ng mga yaon ay magiging ayon sa pagkakaisda ng mga yaon, gaya ng isda sa malaking dagat na totoong marami. Ngunit ang kaniyang mga dakong maburak at ang mga lumbak niyaon ay hindi mapapagaling, magiging asinan nga. Kahit naririnig natin ang salita, ang mga hindi tumatanggap ng biyaya ay hindi nakakatanggap ng biyaya ng Diyos. Tingnan natin ang Ezekiel 47, versikulo 12. At sa pangpang ng ilog sa tabi niyaon, sa dakong ito at sa dakong yaon, tutubo ang sarisaring punong kahoy na pinakapagkain na ang dahon ay hindi matutuyo, ni magkukulang man ang bunga niyaon, magbubunga ng bago buwan-buwan, sapagkat ang tubig niyaon ay lumalabas sa santuaryo at ang bunga niyaon ay magiging pagkain at ang dahon niyaon ay pangpagaling. Sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, sa pamamagitan ng tubig ng buhay na ibinibigay ni Kristo. Amen. Kaya't mula ngayon, naway manalangin tayo upang matanggap ang lubusang biyaya na ibinibigay ng Diyos. Upang maganap ito, kailangan nating sumamba sa Espiritu at katotohanan na nangangahulugang lubusang sumunod sa salita ng Ama. Dapat tayong maging mga hinintay ng Diyos na nagbibigay buhay, nagpapalakas at nagbubunga kahit saan tayo magpunta. Dapat nating buhayin at palakasin muna ang ating pamilya. Hindi ba't mas mahalaga ang pamilya kaysa sa iba? Ano ang silbi ng pagdadala ng iba sa langit kung ang ating mga magulang, kapatid, asawa
o anak ay mapupunta sa impyerno. Kaya't naway maging mga hinintay tayo na unang nagbibigay buhay sa ating pamilya. Sa salitang ito ngayon, isipin natin ang ating buhay at tandaan na kung hindi tinanggap ang aking pagsamba, mapupunta ako sa impyerno. Ang pamumuhay na sumusunod sa salita ng Diyos ang esensya ng pagsamba at ito ang tumutukoy kung tayo'y mapupunta sa langit o impyerno. Ipinapakita ng maraming talata sa Biblia na ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin ay upang mamuhay tayo ng matuwid sa pagsunod sa Kanyang salita. Ang pagsamba ay hindi lamang ritual sa simbahan tuwing linggo, kundi ang buhay na ginagalawan natin sa loob ng isang linggo ayon sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay parang ilaw na gumagabay sa ating buhay patungo sa langit. Ang pagsamba ay ang paghahandog ng ating buhay at material sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sa tunay na pagsamba, natatanggap natin ang tubig ng buhay, nabubuhay ang ating pamilya at nagiging daan tayo ng biyaya sa ating kapwa. Mula ngayon, naway sumamba tayo sa espiritu at katotohanan, tanggapin ang lubusang biyaya ng Diyos at mamuhay ng nagbibigay buhay at nagbubunga kahit saan tayo magpunta sa pangalan ng Panginoon. Amen.